Last 2 weeks, kung naalala niyo po, tayo po ay nag-conduct ng ating first ever sunrise service sa panguna po ni Pastor Aris, na kung saan we commemorate or we remember kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya po ay namatay at nabuhay mang muli. Kung naalala niyo po, last 2 weeks or last 2 Sundays, nag-share po si Pastor sa ating Sundays sunrise service nung recent, nung ano po ang kapangyarihan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Last Sunday, pinag-usapan po natin para po sa mga naka-attend last Sunday ang Symphony of Praise, na kumbaga pinag-aralan po natin sa panguna po ni Brother Romel na kapag nakita natin yung value, yung worth ng ating Panginoong Jesus, kung sino siya, ang ating proper response ay magbigay ng worship at magbigay ng devotion at ng commitment sa Kanya. So pag-uusapan po natin sa umaga pong ito, pwede nyo po itong itrato bilang part 3 ng ating, sabihin natin, Holy Week series, na kumbaga from first Sunday, pinag-usapan natin yung resurrection ng ating Panginoon, and then second Sunday, pinag-usapan natin yung personhood at yung value at worth ng ating Panginoon. At this third Sunday, pag-usapan po natin ang isa sa mga bagay na napaka-importante na maintindihan natin yung pundasyon natin bilang isang Kristiyano. Pero bago po yung tignan niyo po ang inyong mga katabi. Tanungin niyo po ang inyong katabi na mabilis na tanong lang. Bakit ka Christian? Ito po yung isa sa mga tema ko po kanina sa aming sharings sa kanina po pagkatapos ng Sunday School. Bakit ka Christian? At isa po yung sa mga tanong na madalas po nating makuha or marinig. Okay? Na bakit nga ba ako Christian? O tinatanong natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, bakit ka Christian? At sa ganitong tanong, marami tayong sagot na pwedeng makuha. Bigyan ko lamang po kayo ng mga example. Gaya po ng mga share po ng aking ka-fellowship kanina after Sunday school, is bakit ka nga ba Christian? At marami tayong pwedeng sagot na makuha dito. Una, bakit ka Christian? Una sa lahat, ang ating pong explanation is family upbringing. Bakit ako Christian? Because my family is a Christian. Pinanganak akong Christian, ang mga magulang ko ay Christian na, kaya automatically, bakit ako Christian? Because my family is a Christian. Wala namang mali sa sagot na to. Pero pangalawa, moral virtues. Bakit ako Christian? Because it makes me feel like a good person. Diba? Kapag tinanong tayo, bakit ka naging Christian? Bakit ko ma-attend ng church? Kasi feeling ko ang bait-bait kong tao. At bilang isang Christian, tama naman, nagiging magalang tayo, hindi tayo nagmumura, wala tayong bisyo. Kaya pwedeng sabihin natin sapat na rason kasi mabait akong tao, kaya ako Christian. At yung iba naman sa atin, bakit ako Christian? Because of my community. Kasi yung mga kaibigan ko, Christian. Yung mga pinsan ko, Christian. Yung mga kaklase ko, Christian. Yung mga ka-work ko, Christian. Kaya nadamay na lang din ako. Na-impluensyahan na lang din ako, kaya ako Christian. Nakasunod po, isa pa sa mga sagot na madalas po nating marinig. At ano ba? Meron po tayong tinatawag na religious practices. Bakit ka Christian? Because I grew up practicing it. Nakasanayan ko nang mag-pray, nakasanayan ko nang magbasa ng Bible. Not necessarily na Christian yung family ko. Pero nakasanayan ko na lang to sa buhay ko. Kaya siguro Christian ako kasi ginagawa ko na itong mga pagka-Christian na bagay. O yung iba sa atin, bakit ka Christian? Because I'm looking for a success in life. Meron akong pangangailangan, gusto kong umasenso, gusto kong mag-boom yung business namin, gusto kong yumaman ako, kaya ako Christian. Kasi alam ko, God will be my provider. O yung iba sa atin, bakit ka Christian? Kasi takot akong mamatay. Kasi takot ako sa impyerno. Ayoko doon, nainit doon eh. Kaya ako Christian kasi pag naniwala ako kay Jesus, He is my insurance plan na meron akong ticket papunta ng langit. Bakit ka Christian? Kasi takot akong mamatay. Takot ako sa impyerno. At ang pinaka-common na sagot na makuha po natin bakit tayo Christian, kasi I experienced the grace of God. Kasi binago niya ako eh. Masama akong tao dati. Tapos nung nakilala ko si Jesus as my Lord and Savior, grabe yung pagkabago niya sa akin na parang bang miracle, na parang bang milagro yung kung paano niya binago yung buhay ko. And again, wala pong masama at walang mali sa mga sagot na to.
Kapag tinanong ka, bakit ka Christian? Madalas po sa atin, sinishare natin kasi family ko Christian, kasi nakasanayan ko na, kasi sa community ko, or kasi na-experience ko na maging Christian, or na-experience ko na ang grace ng Lord. Wala pong masama sa mga, at wala rin mali sa mga sagot na to. Pero alam niyo po ba na merong pinakaswak na sagot sa tanong na to? Na hindi siya nakadepende sa feelings mo. Hindi siya nakadepende kasi Christian yung family mo. At hindi rin siya nakadepende kasi nakasanayan mo ng maging Christian. Ang kung meron ng isang bagay tayo na rason kung bakit tayo Christian, ito lang. Because Jesus Christ died and rose again. Tatapatin ko po kayo mga kapatid. Kung hindi po nabuhay si Jesus at kung hindi po siya nag-resurrect, hindi po ako nandito sa harap niya. At hindi po ako magiging Christian. Maghahanap ako ng ibang religion na mas logical at mas may evidence. Pero because I studied and tested the evidence for Christ's resurrection, nandito po ako sa inyong harapan. By the grace of God, gaya ng sinabi po natin, binanggit natin at binasa natin kanina, by the grace of God, I am what I am. At yung context ng 1 Corinthians chapter 15, it is because of Christ's resurrection. Kung meron kang isang reason kung bakit ka magiging Christian, kasi si Jesus ay pinanganak at namuhay at namatay at namuhay pang muli. Yun lang. Secondary na lang kung na-experience mo yung grace ng Diyos. Secondary na lang kung yung family mo Christian. Secondary na lang kung nakasanayan mo ng maging Christian. Pero ang number one reason kung bakit ka nandito, kung bakit ka umaattend ng church, kung bakit ka naglilingkod sa Diyos, kung bakit ka nasa ministry, kung bakit natin ginagawa to every Sunday, it is because Jesus Christ died and rose again. Kasi nabuhay siyang muli. At gaya ng sabi ko kanina sa introduction, pinag-usapan po natin last 2 Sundays na yung sa sunrise service at nung last Sunday sa worth at value ng ating Panginoong Jesus. Pero dito sa umaga pong ito, bibigyan natin ng diin yung foundation. Paano ba natin masasabi na nag-resurrect talaga si Jesus? Paano natin ma-explain na nag-resurrect talaga si Jesus? Kasi kung ang resurrection ni Jesus ang reason kung bakit tayo Christian, ngayon, paano natin masasabi? Paano tayo makakasigurado na nag-resurrect talaga siya? Gaya nga sabi ni Pastor Peter, kung hindi ka convinced na nag-resurrect si Jesus, lahat ng ginagawa mo kahit Kristiyano ka, religion lang. Kung hindi ka convinced na nag-resurrect si Jesus, lahat ng ginagawa mo as a Christian, religion lang. Bakit? Kasi ginagawa mo lang siya as a performance. Ginagawa mo lang siya as a set of belief. Pero, kung talagang convinced ka na nag-resurrect si Jesus, iba ang service mo sa Lord. Iba ang devotion mo sa Lord. Iba ang commitment mo sa Lord. Na hindi ka lang Christian every Sunday, Christian ka sa araw-araw na buhay mo. Because you are convinced Jesus Christ died and rose again. Pero kailangan po natin makita muna, ano yung ibang mga sinasabi ng tao pagdating sa resurrection. Kasi hindi sila naniniwala eh. Marami sa atin siguro na-challenge na tayo na patunayan kung nag-resurrect si Jesus. At yung iba sa mga kwento na to, iba sa mga teorya na to, narinig na natin. At titignan muna natin itong mga bagay na to bago natin pag-aralan kung ano yung evidence ng resurrection ng ating Panginoon. Siguro narinig nyo na yung tinatawag na conspiracy theory. Meron po sa theology or meron sa Christianity na tinatawag na conspiracy theory. Ano mga sinasabi dito? Ang sabi nila, ninakaw daw ng mga disciples yung katawan ni Jesus. So after niya mamatay, nilibing siya, ninakaw ng mga disciples, tinago sa ibang libingan, tapos sinabi ng mga disciples, nag-resurrect si Jesus, nag-resurrect yung aming master, nag-resurrect yung aming teacher. Kaya siguro, wala silang nakita bangkay doon sa tomb ni Jesus. Pero again, hindi po ito mag-work, hindi po ito tatalab. Bakit? Kung mapapansin niyo po, anong ginawa ng pagkalibing ni Jesus doon sa tomb ni Joseph of Arimathea? Ano pong ginawa ng mga Pharisees? Nagbayad sila ng mga Roman soldiers. Para alin? Para magbantay sa libingan niya. Kasi kahit sila, convinced sila na hala, baka mabuhay ulit to after 3 days, gaya ng sabi niya. Kaya merong guard doon sa tomb ni Jesus, para alin? Para bantayan kung mabubuhay siyang muli. Ngayon, kung ninakaw lang ng mga disciples, hindi kailangan makipagsaksakan sila doon sa Roman soldiers bago nila manakaw yung bangkay ni Jesus.
Nakasunod po? So itong kwento na to na ninakaw daw ng mga disciples yung katawan ni Jesus and then tinago sa ibang lugar, hindi po gagana. Kaya ito yung pangalawang sabi nila, okay? Kung hindi ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus, siguro nakaligtas siya. No? Nakatakas si Jesus. After niyang i-crucify, binaba siya sa krus, nilagay siya dun sa tomb, and then after na nakaligtas siya. Again, hindi po ito tatalab. Hindi po ito maayos na kwento. Bakit? Kasi historically, ang crucifixion po ng mga Romans, ang end goal po niyan, mamatay ka. Hindi lang basta pahirapan ka. Pahirapan ka sa proseso, pero mamatay ka ang pinaka-goal niya. At mamatay ka ng dahan-dahan. Wala po nakakaligtas sa Roman crucifixion. Kaya yung sinasabi nilang kwento na baka nakatakas si Jesus, hindi po gagana. Hindi po tatalaw. Bakit? Kasi lahat na na-crucify, ang end goal niyan, patay talaga. Hindi makakatakas si Jesus. Kung makakatakas man siya, hindi siya tatagal. Bakit? Kasi mamamatay din siya sa sobrang hirap nung ginawa sa kanya. Nakasunod po? Kaya hindi po gagana itong kwento na to. O yung iba naman, nagsasabi ganito. Nilagay daw sa ibang libingan si Jesus, ni Joseph of Arimathea. Kung alam niyo po yung kwento, di ba, pagkamatay po ni Jesus, may isa siyang follower, si Joseph of Arimathea, nagpresenta. Ilagay niyo na lang po yung bangkay ni Jesus sa libingan ko dapat. And then nilagay doon si Jesus, at sabi ng mga kwento, si Joseph of Arimathea daw, tinanggal yung bangkay ni Jesus sa libingan niya at nilagay sa mga libingan ng mga kriminal. Ayun po yung sabi nila. Kaya pagdating ng mga disciples, wala silang nakitang bangkay. Again, ang kwento na po ito, or ang teorya na to, hindi gagana. Bakit? Kasi meron pong batas sa mga Hudyo na kapag nilagay mo sa isang libingan ng isang bangkay, hindi mo na kailangan, hindi na dapat siyang tanggalin doon. Especially kung hindi mo siya kamag-anak. Nakasunod po? So, ibig sabihin, krimen. At may consequence ang ginawa ni Joseph of Arimathea kung tinanggal niya yung bangkay ni Jesus at nilipat niya sa ibang libingan. Again, hindi po ito gagana. So again, maraming mga kwento. Pero ito yung pinakamalupit. Ito yung maraming na-deceive na mga Christian. Na sinabi nila, yung mga Christian daw, nag-hallucinate lang. Pwede. Bakit? Kasi sa sobrang intig ng pagmamahal nila sa kanilang Panginoon, sa kanilang master, sa kanilang teacher, nung namatay siya, nag-hallucinate lang yung mga disciples, nakita nila na nag-resurrect ang kanilang Panginoon, at then pinreach na nila, nag-resurrect si Jesus, nag-resurrect ang ating master. Parang ganito rin po yun sa atin, di ba? Kapag namatayan po tayo ng mga mahal po natin sa buhay, ano po yung yung mga sinasabi ng iba sa atin? Oh, nakita ko siya sa panaginip ko. Nagpakita siya sa akin kanina. Oh, nakita ko siya sa imagination ko. Bakit? Kasi nga, mahal na mahal natin yung isang tao na kapag namatay siya, para bagang naririnig natin yung sinasabi niya. Na para bagang nai-imagine pa rin natin na katabi lang natin siya. At sinasabi ng mga historians, ng mga skeptics, ng mga atheists na ganun din daw nangyari sa mga disciples. Nag-hallucinate lang sila. Pero hindi po ito gagana. At hindi po ito tatalaw. Bakit? Kasi ang hallucination po, it is an individual occurrence, not a mass event. Explain ko po sa inyo ng simple. For example, tayo lahat dito, pwede tayo mag-hallucinate. Sabay-sabay. Pero hindi tayo pwedeng mag-hallucinate ng iisang bagay. Bakit? Kasi magkaiba tayo ng personality, magkaiba tayo ng childhood, magkaiba tayo ng attitude, magkaiba tayo ng prinsipyo, magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Pwede tayo natin sabihin nag-hallucinate lang tayo dito ng sabay-sabay, pero imposible na mag-hallucinate tayo sa isang bagay. Ganun din po nangyari sa mga disciples. Kahit sabihin na nag-hallucinate sila, imposible na nag-hallucinate sila sa iisang bagay na sinabi nilang nakita nila na nag-resurrect at namuhay mang muli ang kanilang Panginoon. Kasi again, ang hallucination ay individual na pangyayari. Hindi po yan pangkalahatan. Nakasunod po? So kung hindi gagana ang mga bagay na to, itong mga kwento na to, paano ngayon natin ma-explain na nag-resurrect talaga si Jesus?
Again, bakit natin pinag-aaralan to? Kasi itong ating topic. Yes, naiintindihan natin yung worth ng ating Panginoon. Yes, naiintindihan natin na meron tayong Resurrection Sunday. Pero kung hindi tayo convinced na talagang nag-resurrect siya at hindi tayo convinced sa mga explanation at evidence na nag-resurrect siya, lahat ng ginagawa natin dito walang kwenta. Hindi kita kayang i-motivate or encourage na umattend ka ng church kung hindi mo nakikita na nag-resurrect talaga si Jesus. Hindi kita pwedeng i-encourage na mag-grow ka spiritually, mag-pray ka, mag-devotion ka, maglaan ka ng oras para sa fellowship. Hindi kita kaya encourage na nagawin ang mga bagay na to kung ikaw mismo hindi ka convinced na namatay siya at namuhay siyang muli. Kaya natin to ginagawa out of our kahit minsan inconvenience, kahit hindi na komportable sa atin, kahit minsan pagod tayo, nandito tayo. Bakit natin ginagawa? Because Jesus Christ died and rose again. Yun ang reason kung bakit tayo Christian. Yun ang reason kung bakit ka nandito. At yun ang reason kung bakit kami nandito sa harap. At yun ang reason kung bakit tayo kumakanta. At yun ang reason kung bakit kailangan mo na magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Kung hindi nabuhay si Jesus, huwag ka nang sumama sa amin. Kung hindi nabuhay si Jesus, dapat hindi ka na nandito. Kung hindi nabuhay si Jesus, naglolokohan lang tayo. Gaya ng sinabi natin sa 1 Corinthians chapter 15, kung hindi nabuhay si Jesus, tayo ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Pero praise God, nag-resurrect siya. Pero ito kasi ang challenge. Paano natin i-explain? Ano ang reason? Anong evidence? Ano ang proof natin para masabi nag-resurrect si Jesus? Again, nakikita natin yung worth ni Jesus at bibigyan natin siya ng tamang worship, ng tamang response. Pero at the end of the day, kailangan ma-convince ka at ako na nag-resurrect siya. Bibigyan ko po kayo ng tatlong reason or tatlong evidence kung paano natin may explain na nag-resurrect si Jesus. Marami pang explanation, maraming evidence, pero bibigyan ko lang kayo ng tatlo. At meron po tayong tatlong E na titignan sa umaga pong ito sa evidence for Christ's resurrection. At ang unang E, the empty tomb. From 2,000 years ago hanggang ngayon, walang napakita ang mga kalaban ng Christianity sa katawan ni Jesus. Kung meron lang isang bagay kung paano nilang masasabing mali at hindi totoo ang Christianity, sabihin lang nila, ito ang katawan ni Jesus. Tapos tayong lahat. Pero from 2,000 years ago up until now, wala pa rin pong napapakitang bangkay. Bakit? Because Jesus Christ bodily rose again. Bigyan ko po ng example. Kapag sinabi ko po sa inyo na pag lumabas ka sa church, may makikita kang NMAX na motor, akin yun. May iniwala ka o hindi? Yung iba sa inyo maniniwala. O yung iba sa inyo hindi. Sabi ko, siguro yung iba sa inyo, hindi ako maniniwala. Okay, sige, labas ka. Labas ka para makita mo. Kapag lumabas ka, may nakita ka motor na NMAX, may iniwala ka na o hindi? Siguro yung iba sa inyo, oo, yung iba hindi. Hindi. Baka siguro sinasabi mo lang, motor mo yan, pero wala sa yung susi. Ano kapag napakita ko sa yung susi? May niwala ka na o hindi? Baka maniwala ka na. Ganon din po sa Christianity. Kapag binigay nila yung katawan ni Jesus sa atin, doon tayo maniwala na hindi totoo nag-resurrect siya. Pero kung walang nakita, ibang usapan na yun. Nakasunod po, ang empty tomb ang unang evidence natin for Christ's resurrection. Walang bangkay sa libingan ni Jesus. Meron po tayong gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Ang 4 gospels po natin. Tignan nyo yung kwento. Napaka-consistent. Kaya nyo po sabi ni Matthew, He is not here, for He has risen. Ano sabi nung anghel sa kanila? Wala siya dito. Nabuhay siyang muli. Tignan nyo pa, sabi niya, just as He said, come and see the place where He was lying. Tignan nyo kung saan nyo siya nilagay. Wala kayong nakikita, di ba? Kasi wala siya dito. Nabuhay siyang muli. Tingnan sabi ni Matthew. Tignan nyo pa sabi ni Mark. He has risen, He is not here. Same story, same narrative. Here is the place where they laid Him. Tignan nyo, kung saan nyo siya nilagay, wala kayong makikita. Matthew, Mark, Luke. Tignan nyo sa Luke. But Peter got up and ran to the tomb, stooping and looking in. He saw the linen wrappings only. Ano daw nakita ni Peter? Yung benda lang na ginamit nila sa bangkay ni Jesus. Pero wala silang nakitang bangkay.
Matthew, Mark, Luke, John. Tira niyo po sa John. He saw the linen wrappings lying there. Matthew, Mark, Luke, John. Magkakaiba ng author, magkakaiba ng perspective, pero iisa ng kwento. Walang bangkay sa tomb ni Jesus. Bakit? Because He rose again. Yun ang evidence. Walang bangkay sa tomb ni Jesus. That is the first evidence for the resurrection of Jesus Christ. At titignan nyo to. Ito po isa yung importante. Medyo magiging lang po tayo technical. Magiging logical lang tayo. Pero alam niyo ba yung claim ni Jesus? Hindi siya something na hindi natin kayang patunayan. Hindi sinabi ni Jesus, He will spiritually rise again. Ang sabi niya, He will bodily rise again. Tingnan niyo po sabi niya sa John chapter 2. Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. And sabi sa kanila mga Hudyo, paano mo gagawin yun? 46 years namin binuo ang templo na to. Tapos sasabihin mo, tinayo mo lang, itatayo mo ng 3 days. Verse 21, but He was speaking of the temple of His body. Siya sabi dito ni Jesus, mamamatay ito, itong katawan ko, itong templo, but in 3 days I will raise it up. Ang claim ni Jesus, hindi siya spiritually rise again. He will bodily rise again. Ang tawag po natin dito, a verifiable evidence, na pwedeng or meron tayong chance na patunayang 50-50 yung sinabi ni Jesus. Bigyan ko ng example. Kapag sinabi ni pastor dito sa harap, okay church, magtatayo tayo ng buong denomination. Bakit? Magtatayo tayo ng bagong denomination. Bakit? Kasi may nagpakitang anghel sa akin. May niwala ka? It is not something verifiable. Bakit? Kasi spirit lang. Nakikita mo ba? Ito yung nakikita ni pastor na spirit. Hindi. Ang verifiable, kaya nating hawakan. Tangible yung evidence. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lang He will spiritually rise again, but He will bodily rise again. Bigyan ko kayo ng example. Sa ibang religion, puro spirit lang ang kanilang claim. For example, sa Buddhism, si Buddha may nakain siyang masamang pagkain na lason siya namatay. And then sabi ng mga disciples ni Buddha, oh, he was spiritually enlightened. Paano mo mapapatunayan yun? Hindi naman natin kaya tingnan yung spirit. Ano, nakita ba nila kumakit sa langit si Buddha? For example, sa Islam, sa mga Muslim, sinabi nila, si Muhammad nag-start ng Islam. Bakit? Kasi meron daw siya nakitang anghel nung nasa bundok siya. Bumaba siya sa asawa niya, may nakita akong anghel, may nangusap sa aking anghel. Sabi ng asawa niya, wala akong kinalaman dyan, bumalik ka ulit doon, makipag-usap ka sa kanya. Then nagsimula niya yung Islam. Bakit? Dahil lang sa claim na nakakita siya ng anghel. Paano natin paniniwalaan yun? Na kasi nakita natin? Ganun din sa mga iba't ibang kulto, ganun din sa iba't ibang religion. Puro yung mga leaders lang nila na nagka-claim na they receive a special revelation. Paano natin papatunayan yun? Paano natin i-argue yun? Kung puro spirit lang. Pero kung mapapansin nyo, hindi po ganun yung claim ni Jesus. Hindi siya spiritually rise again. He will bodily rise again. Kasi yung verifiable na evidence is yung katawan niya. Hindi natin pwedeng sabihin nag-resurrect si Jesus tapos may kita natin yung katawan niya doon. Hindi po yun. Hindi yun consistent sa storya. Sinabi ni Jesus, He will bodily rise again. Ibig sabihin, para mapatunayan mo nag-resurrect talaga si Jesus, is kung wala kang makitang bangkay doon sa libingan niya. Yun ang verifiable evidence. Yun ang tangible na pwede natin panghawakan. It's not something na puro spiritual lang. Ano ba? Nahawakan nga siya ni Thomas eh. Kaya niya sabi sa John chapter 20, then He said to Thomas, reach here with your finger and see my hands. And reach here your hand and put it into my side. Hindi siya something spirit lang. Nahawakan siya ni Thomas mismo. Because He bodily rise again. Ano po ang matututunan po natin dito? Ang unang evidence ng resurrection na talagang masasabi natin nag-resurrect si Jesus, walang bangkay sa libingan. Ano pa? Meron po tayong tinatawag na eyewitnesses. Hindi lang nag-resurrect si Jesus, hindi lang nawala yung bangkay niya sa tomb, kundi marami pong nakakita sa Kanya. Bigyan ko po kayo ng example. Kung walang bangkay dun sa tomb, sabihin natin nag-resurrect siya. Pero kung isang tao lang ang nagsabing nakakita sa Kanya, hindi pa rin ako naniniwala. Bakit?
Kasi tayo bilang tao, kailangan natin mapatunayan ng isang bagay na totoo kapag maraming tao ang nagsasabi. Tama? Ganun tayo eh. Pupunta tayo sa ibang lugar, pupunta tayo sa ibang binibili natin tong bagay na to. Bakit? Kasi maganda yung reviews. Maraming reviews sa social media. Ganun din sa kanila. Hindi sila basta maniniwala kapag sinabi lang ng isang tao. Hindi sila maniniwala kapag sinabi lang ni Peter. Maniniwala sila kapag sinabi ng maraming tao na talagang nakita nilang nag-resurrect si Jesus. Nakasunod po? Kaya ganun din sa resurrection ni Jesus. Hindi lang basta sinabi na wala siyang bangkay doon, kundi maraming mga tao na nag-claim na nakita siya. Bigyan ko po kayo ng mga list. Nakita siya ng mga grupo ng kababaihan. Nakita siya ni Mary Magdalene. Nakita siya ng panibagong grupo ng kababaihan. Nakita siya ng mga disciples palakad sa Emmaus Road. Nakita siya ni Peter. Nakita niyo po yung logic niya. Hindi siya basta nagpakita lang kay Peter agad. Nagpakita siya sa ibang tao bago kay Peter. Ano pa? Nakita siya ng 10 disciples sa upper room. Bakit 10? Kasi wala pa si Thomas noon. Pagbalik ni Thomas, naging 11 na sila. Nakita siya ng 7 disciples sa Galilee. Nakita siya ng 11 disciples sa Galilee. Nakita siya ng 500 people. More than 500. Sasabihin natin, nag-hallucinate lang sila. Hindi po. Pwede sila mag-hallucinate ng sabay-sabay. Pero imposibleng mag-hallucinate sila ng isang bagay. Anong kwento? Anong sagot? They witnessed the post-resurrected Jesus. Sino ba? Nakita siya ni James. Yung half-brother ni Jesus. Kung kilala niyo po si James, yung author ng James, half-brother po ni Jesus yon. Nakita niya. Actually, hindi siya naniniwala kay Jesus eh. Hindi siya naniniwala yung kapatid niya, Messiah eh. Until nagpakita si Jesus sa kanya. Nakita siya ni Stephen. Nakita siya ni Paul sa Damascus. Nakita siya ni John. Kaya niya nasulat yung Revelation. At nakita siya ng mga taong umattend at His ascension on Mount Olives. Marami pong mga taong nakakita kay Jesus na siya ay nag-resurrect. Hindi sila basta nag-hallucinate lang. Hindi lang basta inimbento lang nila. Marami from different places, from different people, same story. Jesus Christ rose again. Pero hindi lang basta nila nakita, may pagbabagong naganap. May conviction na naganap. Na biglang nagbago tong mga disciples na to. Na yung mga una, nung kinrucify si Jesus, nagtakbuhan sila sa kanilang mga bahay. Nagtakbuhan sila sa kanilang mga lungga. Pero nung nakita nila yung resurrected Jesus, biglang may pagbabago. And that is our last evidence, the emergence of Christians. Nung nakita nila yung resurrected Jesus, may pagbabago sa kanila. Bigla silang tumapang, bigla silang naging committed, bigla silang naging devoted, bigla silang nagkaroon ng prinsipyo na kaya kong isuko yung buhay ko, kaya kong isakripisyo yung buhay ko para kay Jesus, kasi totoo na siya ay namatay at namuhay pang muli. Bigyan ko po kayo ng example. Again, di pa natin ito isa-isahin. Tignan nyo kung gaano namatay at nagpakamartir ang mga disciples nung nakita nila ang resurrected Jesus. Si Peter, kinrucify upside down. Grabe. Sasabihin natin, kasinungalingan lang nila, gawa-gawa lang nila. Wala pong matinong tao na kayang mamatay para sa kasinungalingan. Alam natin yan bilang, kapag may mga anak po kayo at tayong bilang mga anak, alam natin yan. Kapag nagsinungaling tayo, sinabi ng mga mama at papa natin, papaluin kita kapag di mo sinabi sa akin ng totoo. Hindi. Sisungaling ka pa. Papaluin na kita kapag di mo sinabi sa akin ng totoo. Ngayon, kapag akambaan mo na ng palo, ano sasabihin ng mga anak mo? Bigla nang lalabas ng totoo. Bigla nang lalabas kung sino ang nakaubos ng chichirya dun sa ref. Bakit? Kasi hindi nila kaya na mapalo sila para sa kasinungalingan. Ganon din yung mga Christian dati. Hindi nila kaya na mamamatay lang sila. Tapos at the end of the day, kasinungalingan lang lahat ng to. Hindi. They willingly died for Jesus because they truthfully witnessed the post-resurrected Jesus. Yan si Peter, kinrucify upside down. Sinabi pa niya, I'm not worthy to die like my Savior. Okay, ginawa ng mga Romans, binaliktad siya.
Yung kapatid niya, si Andrew, kinrucify. Sa X-shape naman. Si James, pinugutan ng ulo. Si Philip, kinrucify din. Si Nathaniel, grabe ba? Binalatan ng buhay. Pinugutan pa ng ulo. Si Thomas, sinaksak sa India. Bigyan ko lang po kayo ng medyo side topic dito. Alam niyo po na napaka-powerful na paggagamit ng Lord kay Thomas. Pumunta siya sa India at alam niyo po sa India meron po sila tinatawag na Thomasites. Yung Thomasites is grupo ng mga Christian na naniniwala sila na sila ay yung mga Christian na sineran ni Thomas nung pumunta siya sa India. Pag pumunta po kayo sa India, kapag na-search niyo po, meron tinatawag na Thomasites, na grabe yung impact na ginawa ng ministry ni Thomas sa India, na sa kabila ng mga Diyos-Diyosan sa India, may mga Thomasites na naniniwala kay Jesus Christ. Si Matthew, sinaksak, pinugutan ng ulo, sinulog pa. Si James, pinulak sa mataas na templo, nakaligtas, kaso binugbog hanggang mamatay. Si Simon, the Zealot, hinati sa dalawa. O yung ibang mga tradition, sinasabi ko, kinrucify siya. Si Jude, pinatay ng araw. Si Matthias, yung pumalit kay Judas, binato hanggang sa mamatay. At pinugutan ng ulo. At si Paul, pinugutan ng ulo. Yung nagsulat po ng 1 Corinthians chapter 15. Yung kanina pinag-aaralan po natin sa Sunday School, yung nagsulat ng Romans. And si John, na exiled sa Patmos at namatay ng natural causes or old age. Ano po matututunan natin dito? Church, totoo po na nag-resurrect si Jesus. Bakit? Kasi itong mga disciples na to, kayang mamatay at isuko ang buhay nila para sa Kanya. Again, wala pong matinong tao na kayang mamatay para sa kasinungalingan. Ganun din po sila. At sana ganun din tayo. Kapag naiintindihan natin at convinced tayo na nag-resurrect si Jesus, hindi excuse na tinatamad ako. Hindi excuse na aattend na naman ng church. Hindi excuse na nandito na naman tayo. Walang ganun. Kapag talagang convinced ka na nag-resurrect si Jesus, I tell you this, iba ang magiging devotion mo. Iba ang magiging commitment mo. Hindi ka lang Christian dito sa church. Christian ka rin pag uwi mo ng bahay. Meron kang sariling prayer time, may sarili kang Bible reading, may sarili kang intercession, pinagpipray mo ang mga kapatiran natin sa pananampalataya. Bakit? Kasi convinced ka na nag-resurrect si Jesus. Alam niyo po, nung nakita ni Paul si Jesus sa Damascus, anong sabi niya sa kanya? What do you want to do? What do you want me to do, Lord? Grabe. Nung nakita ni Paul, kaaway ni Jesus, pinapapatay niya yung mga Christian, nagpakita si Jesus sa kanya sa Damascus Road. Anong response ni Paul? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Hindi yung, galit ako sa'yo. Hindi. Ano yung gusto mong gawin ko, Panginoon? Kasi unless na magkaroon talaga tayo ng totoong encounter sa Diyos, baka hindi talaga natin naiintindihan kung paano yung mag-serve sa Kanya, paano mag-grow sa Kanya. At again, kung meron tayong isang bagay na reason kung bakit tayo Christian, it is because Jesus Christ died and rose again. Ayan po yung mga evidence natin sa resurrection. Walang bangkay sa libingan, nakita siya ng napakaraming tao, nagpakamatay ang mga disciples para sa katotohanan. Ang aming Panginoon ay naipanganak, nabuhay, namatay, at nabuhay muli. Yan ang reason kung bakit tayo nandito. Yan ang reason kung bakit may mga kahit na inconvenience sa atin, pinagpipray at nagsiserve pa rin tayo sa bawat isa. Yan ang reason kung bakit tinutulungan natin ang bawat isa na mag-grow. Yan ang reason kung bakit tayo nagsishare ng gospel. Because Jesus Christ died and rose again. At kung nabuhay si Jesus, totoo yung sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung talagang nag-resurrect si Jesus, totoo yung sinasabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kung totoo nag-resurrect si Jesus, totoo yung sinasabing, I have been crucified with Christ.
so that it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung totoong nag-resurrect si Jesus, totoo yung response ni Thomas na sabi niya, pagkahawak niya kay Jesus, my Lord and my God. Kung totoo si Jesus, totoo din yung response natin sa Kanya, the symphony of praise, worthy is the Lamb that was slain. Kung totoo talaga nag-resurrect si Jesus, hindi walang kwenta ang ginagawa natin dito. Kahit hindi ka nakikita, kahit wala ka dito sa harapan, kahit nasa behind the scenes ka lang, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, hindi walang kwenta kasi nabuhay siya. Ano sa application? Okay, naintindihan na natin yung evidence ng resurrection ni Jesus. Paano to sa application? Paano natin to ma-apply? Paano natin to mananamnam bilang individual, bilang personal na mga tao? Bibigyan ko naman po kayo mabilis na mabilis. In Christ, we have eternal life. Kaya nasabi ko kanina, kapag nag-resurrect si Jesus, totoo na kapag naniwala ka sa Kanya, secure ka for eternity. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live. Totoo yan. Bakit? Kasi nag-resurrect siya. Lahat ng mga sinabi ni Jesus, walang kwenta kung hindi siya nag-resurrect. Yung resurrection is the ultimate vindication na lahat ng sinabi niya, totoo. May impyerno, may kasalanan, pag hindi ka naniwala sa Kanya, condemn ka. Kapag naniwala ka sa Kanya, ligtas ka. Lahat ng mga bagay na yun totoo because He died and rose again. Meron tayong eternal life. At yung iba siguro po sa inyo, nagda-doubt kayo or nag-hesitate kayo sa personal relationship niyo sa Diyos, ligtas ba talaga ako? Ligtas ba talaga ako? Tingin lang po kayo sa ginawa ni Jesus sa krus at tingin kayo sa katotohanan na namuhay siyang muli. Doon ang ating security. Ano ba? In Christ, we are justified. Ito po yung pinag-usapan natin kanina, imputed righteousness. Nabuhay si Jesus. So, ibig sabihin, pinatawad tayo sa ating kasalanan. Para kapag namatay tayo, umarap tayo sa Ama, itignan tayo ng Ama na para bagang nabuhay tayo sa righteousness ng Kanyang anak. That is imputed righteousness. Yung righteousness ni Jesus, binigay sa atin, yung kasalanan natin, binigay sa Kanya sa krus. At kapag naniwala ka sa Kanya, you are justified, you are washed from your sins. You are cleansed. Kung hindi nabuhay si Jesus, gaya ng binanggit natin kayo na binasa natin, kung hindi nabuhay si Jesus, nasa kasalanan pa rin tayo. Tayong pinakamakasalanan tayo. Ano pa? Because Jesus Christ rose again, we have God's power. Napaganda po ng verse na to, hayaan niyo pong basahin ko. And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ano pong ibig sabihin nito? Yung kapangyarihan na ginamit ng Diyos para buhayin si Jesus, yun ang kapangyarihan na meron tayo kasi naniwala tayo sa Kanya. Yung iba po sa atin dito siguro, sinasabi natin, hindi ko na kaya magbago. Kaya pa ba akong baguhin ni Lord? Ang dami ko ng bisyo, ang dami ko ng pagkakamali. Ilang beses na ako natison, ilang beses na akong nawala, ilang beses na akong nag-backslide. Kaya pa ba akong ibalik? Kapatid, kaya, because you have the power of God in Jesus Christ. Kaya pa bang maligtas yung family ko? Oo. Kaya pa bang makakilala ng mga kaibigan ko? Oo. Kaya pa ba nilang mag-grow spiritually? Oo. Because the power of God rests in them through Jesus Christ. In Christ, we have God's power. At dahil nag-resurrect si Jesus, yun ang ating evidence na meron tayong kapangyarihan ng Diyos. Sabi, nothing is impossible with Him. Ano pa? Kung nag-resurrect si Jesus, we have a glorious future. Our citizenship is in heaven. Ikaw at ako, kapag tinanggap natin si Jesus, namatay tayo, diretso tayo sa Kanya. Well done, good and faithful servant. Because Jesus Christ rose again, secure ang ating eternity. At isipin mo to, yung Panginoon na pinaglilingkuran mo, yung Panginoon na tinanggap mo, hindi nga tinalo ng kamatayan eh. Ano pa bagay sa buhay na ito ang dapat mong katakutan?
Sa philosophy po, ang kamatayan ang pinakakaaway ng tao. Bakit? Kasi hindi kayang takasan. Pero hindi nila alam, may isang tao na hindi pinala ng kamatayan. And that is Jesus Christ. Ano pa po ang significance ng pagkabuhay ni Jesus? It is we have hope in the present. Basahin ko po sa 1 Peter chapter 3, verse 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Because Jesus Christ rose again, meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa hindi lang sa eternity, hindi lang sa future, kundi kahit sa present. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, mga sakit, mga utang, mga hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin in 5 and 2 and 10 years ng buhay natin, kapatid, because Jesus Christ rose again, meron kang pag-asa. Kaya nating harapin ang buhay. Bakit? Kasi nabuhay mang muli ang ating Panginoon. Bakit? Kaya nga, ano sabi sa kanta? Because He lives, I can face tomorrow. Kaya kaya kong harapin ang bukas eh. Kaya kayang harapin ang araw-araw. Hindi kasi matapang ako, hindi kasi malakas ako, kundi kasi yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko, buhay. Kaya nga po sabi ni Pastor Peter, it is blessed to worship not a dead God, but an alive God. A living God. Buhay siya sa ating lahat. At yung iba sa atin, minsan, bakit hindi natin na-experience yung katotohanan ng Diyos? Kasi baka marahil, hindi pa tayo convinced na nag-resurrect talaga siya. Again, ano po ang pinag-usapan natin dito at topic natin? Kung meron ng isang bagay kang or reason kung bakit ka Christian. Hindi dahil kasi family mo Christian. Hindi kasi na-experience mo si God. Hindi lang dahil kasi mga kaibigan mo Christian. Kundi dahil convinced ka na He died and rose again. Ano po yung significance natin for Christ's resurrection? Meron tayong eternal life. Pinatawad tayo sa ating kasalanan, meron tayong kapangyarihan ng Diyos, meron tayong glorious future, at meron tayong pag-asa sa hinaharap. Kapatid, again, hindi kita kayang kumbinsihin na umattend ka dito every Sunday. Hindi kita kayang kumbinsihin na mag-grow ka kay Jesus Christ. Hindi kita kayang kumbinsihin na maglaan ka ng oras para sa Panginoon if in the first place, hindi ka convinced na nag-resurrect siya. At yung topic natin last Sunday, hindi tayo magbibigay ng proper worship, devotion, at response sa Diyos kung hindi ka convinced na nag-resurrect siya. If there is one reason to be a Christian, it is because Jesus Christ died and rose again. Yan po yung reason kung bakit tayo nandito. And I hope na sa umaga pong ito nakita natin yung evidence, nakita natin yung katotohanan. Hindi lang to dahil kasi sinabi ni Pastor, hindi lang to kasi sinabi sa atin ng kaibigan natin, kundi dahil merong ebidensya, may katotohanan na nag-resurrect si Jesus. Kung bago kang Christian, doon kayo yung security mo. Doon mo itanim yung foundation mo because Jesus Christ rose again. At kung matagal ka ng Christian, napapagod ka na sa ministry, napapagod ka na sa ginagawa natin every Sunday, balik ka sa ginawa ni Jesus sa'yo at sa katotohanan na nag-resurrect siya. Kung wala kang reason, kung minsan tinatamad ka mag-pray, tinatamad ka magbasa ng Bible, tinatamad ka umattend ng Sunday service, tinatamad ka makipag-fellowship, balik ka sa katotohanan because Jesus Christ died and rose again. Kung meron tayong isang reason kung bakit tayo Christian, kasi siya ay namuhay mang muli. At dito na po ako magtatapos, i-share ko lamang po sa inyo yung sinabi ni Timothy Keller. Sabi ni Timothy Keller, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. Kung nabuhay mang muli si Jesus, then lahat ng mga bagay na sinabi niya, sundin natin. Lahat ng mga bagay na sinabi niya, gawin natin. Hindi issue dito kung gusto mo si Jesus or hindi. Hindi issue dito kung agree ka kay Jesus o hindi. Hindi issue dito kung tinatamad ka o hindi. Hindi issue dito yung kung wala kang kakilala dito or hindi. Hindi issue dito kung masipag ka kada Sunday o hindi. Hindi issue dito kung pinapagalitan ka o hindi. Hindi issue dito na kasi family ko Christian o hindi. Hindi issue dito kung base lang sa feelings mo o hindi. Ang issue dito, if Jesus Christ rose again. At kung siya ay namuhay mang muli, we have all the reasons
to worship Him. We have all the reasons to accept Him. We have all the reasons to devote ourselves to Him. Yun lang. Kung bakit ka Christian, because Jesus Christ died and rose again. At dito po tayo magtatapos sa binasa po natin 1 Corinthians chapter 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Hindi sayang yung pagpunta mo dito. Hindi sayang yung nilalaan mo 1-2 oras na nandito ka. Hindi sayang na makasama ka sa fellowship. Hindi sayang na lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Kasi nabuhay siyang muli. And my prayer, church, is that we rest in the security that Christ died and rose again. Pinag-usapan po natin last Sunday si Billy Graham. Diba? Isa po sa mga tao na pinuwalaan po sa atin ni Brother Romel. Alam niyo po si Billy Graham, isa po siya sa pinaka-kilalang evangelist. Nag-speak sa 2 million na katao. Isang araw, tinanong po si Billy Graham, bakit mo ginagawa itong mga bagay na ito? Bakit ka nag-preach? Bakit nilalaan mo yung oras mo para sa mga taong ito na yung iba naman siguro hindi naman nakikinig sa'yo, hindi ka naman kilala, hindi mo rin kilala. Bakit mo ginagawa lahat ng bagay na ito? And then sabi ni Billy Graham, outside of Christ's resurrection, I know no other hope for mankind. Sabi ni Billy Graham, hindi ko naman gagawin ito kung hindi ako naniniwala na ang pag-asa ng sangkatauhan ay sa pagkabuhay ni Jesus Christ. Ganun din po tayo. Kung minsan ngayon, staggered ka, kung minsan ngayon, stuck ka sa spiritual life mo, balik ka sa katotohanan. Jesus Christ died and rose again. Kung bago kang Christian, dun mo itanim ang foundation mo because Jesus Christ died and rose again. And meron lang po tayong dalawang response. Response ni Thomas, my Lord and my God. O yung response ni Paul, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Yun ang dalawang response kapag talaga naintindihan natin na nag-resurrect si Jesus. Ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos. O kaya kay Paul, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? If there is only one reason kung bakit ka Christian, it is because Jesus Christ died and rose again. Tayo po manalangin.